Yo, kamusta kayong lahat? Sir Lupet here. At sa video na to, sasagutin natin yung tanong na kailan ka dapat magjowa? Kailan ka dapat pumasok sa isang relationship? So, kung gusto mong malaman anong sagot doon, like mo yung video, share mo rin at simulan na natin. Bago natin sagutin yung tanong na yon, meron ding tanong na dapat na una nating masagot muna. Ang tanong ay, bakit ba kailangan magjowa? Bakit kailangan pumasok sa isang relasyon? Ang main na dahilan kung bakit ka papasok sa isang relationship, it's because time will come, no? Kapag nasa hustong gulang ka na, kailangan mo nang makakasama sa buhay na to. Kailangan mo ng partner in life. So, para sa ibang manonood, sa ibang makakapanood nito, siguro sasabihin nila, okay lang yan, mabubuhay naman ako ng walang partner. Okay lang. Sige, okay. Pero sabihin na lang natin na itong video na to ay para sa mga tao na gustong malaman, interesadong malaman kung bakit kailangan. So, ngayon, ang tanong is, kailan? Kailan ka papasok sa relationship? Yung sagot dito, iba-iba. Depende yan kung babae ka o lalaki ka. Pero sasagutin ko to sa perspective ng isang lalaki. Ito, isang mababaw na paliwanag lang. Kung yung sarili mo hindi mo kayang pakainin, hindi mo kayang dalhin yung sarili mo sa mga sosyal na kainan, hindi mo kayang bilhan yung sarili mo ng magagandang damit, hindi mo kayang bumili ng mamahaling sapatos, kung hindi mo pa kayang i-provide yun para sa sarili mo, huwag ka munang papasok sa isang relasyon. Huwag. What I'm trying to say is, kung hindi mo kayang ibigay yung best para sa sarili mo, huwag ka munang papasok sa isang relasyon. Kasi, kapag hindi mo kayang ibigay yung best para sa sarili mo bilang lalaki, baka ang mangyari is, umasa ka or maging dependent ka doon sa magiging partner mo. Diba? So, bilang mga lalaki kasi, dapat tayo yung nagli-lead. Dapat kakitaan tayo ng leadership ng mga babae. Diba? Kasi mas na-attract yung mga babae kapag yung lalaki yung nagli-lead. So, susunod na lang sila. Ngayon, baka kasi may magsabi na yung sinasabi ko ay tungkol lang sa, or parang sinasabi ko na yung mga babae ay materialistic. Bigyan nyo to ng kaunting panahon para intindihin. Sasabihin, meron namang mga babae na okay na sa mga isaw-isaw o fishball lang. Masaya na. Alam ko merong mga ganon. Agree ako doon. Pero isipin mo naman, sa tuwing magde-date ba kayo o sa tuwing magkikita kayo, yun na lang lagi yung gagawin or kakainin ninyo. 'Di ba? So, iba pa rin yan eh. Iba pa rin yan. Siyempre, yung mga babae, gusto rin nilang makita na nag-i-improve ka. Gusto rin makita ng babae na nagle-level up ka. So, kung ikaw ngayon ay single, ang advice ko sa'yo ay gawin mong mindset or tanungin mo lagi sa sarili mo, paano ako yayaman? Paano ako aangat sa buhay na ito? Kasi yun naman talaga yung magiging goal mo kung gusto mong mabigyan ng magandang buhay yung magiging partner mo, di ba? Besides, hindi lang naman partner. If you are hoping na magiging father someday, na magkakaroon ka ng anak, syempre, malaking insulto kung hindi mo mabibigay yung best para sa mga anak mo, di ba? So, para maiwasan yung ganung pangyayari, para hindi ka na umabot sa ganung punto ng buhay mo, simulan mo na ngayon, di ba? Simulan mo nang magtatag ng
magandang buhay para sa kinabukasan mo at ng magiging pamilya mo, 'di ba? Ngayon, kung sakali man na ikaw ay nasa relationship na ngayon, ganun pa rin. Sikapin mo na magkaroon ng progress yung buhay mo, na mag-develop ka pa rin. Sikapin mo pa rin na mag-level up yung way kung paano mo pinapakita yung sarili mo dun sa partner mo. Halimbawa, sa unang date nyo, mapagbibigyan pa yung turo-turo muna, ganyan. O tusok-tusok, tuhog-tuhog, ganyan. Pero, sa susunod, siguro nasa fast food na kayo. Tapos, sa susunod na date, siguro nasa mamahaling o nasa restaurant na kayo. Tapos, sa mga susunod na panahon, nasa 5-star hotel na kayo. 'Di ba? Itong mga pangyayaring to, hindi naman ito mangyayari overnight, hindi naman ito mangyayari kaagad-agad. So, it takes time para mangyari itong lahat. Pero, ang pinakamahalaga doon is magkaroon ng progress. Unti-unti, nagle-level up. Nakikita ng babae na meron kang goal para sa sarili mo, na meron kang vision, meron kang daan na tinatahak na ang goal ay pag-angat. Diba? Pero, sa palagay ko, mas magmamaterialize itong mga advice ko sa mga single ngayon. Develop mo muna yung sarili mo. Kasi, ako, sa experience ko at sa nakikita ko, yung mga babae kasi, may side sila na may pagka, alam mo yun, yung kino-compare nila yung sarili nila sa iba. Like for example, nasa relationship na sila, tapos hindi nila maiwasan na ikumpara yung present relationship nila doon sa relationship ng mga kaibigan nila. Like for example, syempre, yung isa magkikwento, ay, yung jowa ko, dinala niya ako sa sa ganito, sa ganyan. Nag-out of town kami. Tapos yung isa naman, kayo, saan kayo pumunta? Doon lang kami sa ganito, sa ganyan. Di ba? So, ang hirap Ang hirap, hindi mo talaga maiintindihan yung way kung paano mag-isip yung mga babae. Pero, ganoon na talaga yon. Tanggapin na natin. So, part na yun. Kung gusto mong mag-stay yung babae or gusto mong manatili yung excitement, huwag mong iaasa sa kasabihan na the right people will stay. Ano yun, magi-stay pa rin kahit na magulo na, kahit na So, para sa ating mga lalaki, magkaroon tayo ng drive sa mga sarili natin na ayusin yung mga sarili natin bago tayo pumasok sa relationship. Kasi sa una, okay yan, pagbibigyan pa ng babae, pero kapag nakita niya paulit-ulit na ganun lang, hindi rin maghahanap din niya ng bago, di ba? Kaya nga may mga relationship na hindi nagtatagal kasi paulit-ulit lang yung nangyayari. Dapat merong sense of excitement, dapat meron kang bago laging maidadala sa hapag. So, sa tanong na kailan ka dapat pumasok sa isang relationship, sigurado ko alam mo na yung sagot ngayon. Ito ngayon mabilis dyan Kung hindi mo kayang bumili ng Krispy Kreme, joke lang. Meaning is yung mga pagkain na bibili sa, let's say siguro mga luxury food. Hindi mo kayang bumili ng cake na pagkamamahal. Hindi mo kayang bumili ng ice cream na pagkamamahal. Or kung hindi mo kayang ilibre yung sarili mo, wag na muna. Kasi ako, sa punto na to ng buhay ko, ini-imagine ko yung sarili ko At alam ko sa sarili ko,
Hindi ko pa kayang ilibre yung sarili ko sa mga mamahaling restaurant na yan. Pero alam ko darating din ako sa punto ng buhay ko na magagawa ko yun. Pero dahil alam kong hindi pa, siguro gawin muna nating mindset ngayon, paano tayo yayaman. Di ba? Paano natin mapapaangat yung estado ng buhay natin. Di ba? Ako kasi meron akong pride na gusto ko mabigay ko yung best para sa taong mahal ko. Kung hindi ko mabibigay yung best para sa taong mahal ko, hindi na lang muna ako magmamahal. So hanggang dito muna. Masyado na ako maraming sinasabi. Pa-like yung video, pa-share sa mga kaibigan mo, and subscribe ka na rin sa Sir Lupet TV kung bago ka lang sa channel na to. And hanggang dito muna. Maraming salamat. Tandaan mo, sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. At darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Ingat na sin ka man. God bless you and goodbye for now.